Welcome back to JDV. So ngayon, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng gulong sa likod tsaka sa harapan. So madami nagtatanong ano ba ang gulong sa RCB SP800 natin. Ang nakakabit sa likod is 120 by 70 by 14. So undersize siya, pang click 160 para pwede pa rin yung mudguard. Then sa harapan naman, yan, RCB SP800 pa din. Tapos undersize din, 100 by 80 by 14. Ang ipapalit kasi natin ay stock tires ng Aerox. So, IRC, yung brand. Tapos sa harapan kasi ang size niya ay 110 by 80 by 14. Sa likod naman, 140 by 70 by 14. Na-test naman na natin kahit papaano yung stock tires with stock mags. And in terms of comfort, iba talaga yung nabibigay ng stock. Kasi, it was designed that way. Kaya in terms of handling, stability, okay na okay siya. Maganda din talaga kasi yung stock tires ng ng ADV since dual sport siya. So in terms of comfort, maganda yung play. Then nag-upgrade tayo sa mags ng RCB SP800. Ang pinalit natin na gulong ay Beast Flash na pang click 160. So ano ba yung thoughts ko dito? In terms of ground clearance, tumaas. Syempre, nag-14s tayo ng gulong. Pero hindi ganun ka-significant kasi medyo undersize siya. So yung tindig niya parang stock pa din, mas mataas lang ng konti. Actually, pansin din naman yung pagkanipis ng gulong niya kasi iba yung stock na lapad ng ADV 160 compared sa Click 160. Kaya kapag may times talaga na yun, parang ang nipis niya tignan. So napang-rides ko na siya from Cubao going to Nasugbu, Batangas para mabigyan ko din ng review yung SP800 pati yung gulong na nakakabit sa kanya. In terms of handling kasi, okay naman pero sa mga papunta kasi kami ng Kaibiyang dito eh. So may mga twisties, ganyan. Medyo nakakalula. Dahil din siguro sa taas ng ground clearance kasi nag-14s ka na. Pero parang mas malaking factor sa akin yung nipis ng gulong kasi syempre mas konti na lang yung contact patch mo. Kaya from time to time, mafe-feel mo yung konting wobble eh. Pero for context kasi, medyo malaki akong rider. Nasa 112 kilograms ako. So, yung balance kasi in terms sa bigat ko as a rider, yung bigat ng motor, tapos yung nipis ng gulong, medyo hindi siya gaanong ka-proportionate. So, if ever naman, kung ikaw ay medyo lean na rider, baka mas fit din naman talaga sa yung pang Click 160. Pero in my opinion, for someone like me na medyo malaki and also may OBR madalas, ay hindi ko ma-recommend yung stock ng Click 160. Kasi pansin ko din pag sakay ko si OBR, ang nangyayari is may times talaga na parang nagwa-wobble siya. In terms of mga speed din kasi, may konting wobbling lang. Tsaka hindi siya ganun ka-stable. In terms of handling, wala masyadong difference compared sa stock eh. Pero yung overall comfort, pag nagra-ride kayo, tapos yung may mga twisties, ganyan, parang nakakalula yung feeling niya. I think yung way para ma-address yun is magbaba ka ng suspension, let's say, from stock na 395, mag 365 ka pang PCX, or if you're someone na medyo hindi masyadong gifted sa height, pwede ka naman magic lowered sa front tapos magbaba ka pa ng shock. Or tingin ko engine support ka para lang mas bumaba ng konti yung ground clearance para mas stable. Kasi yung stock tapos SP800 na medyo manipis yung gulong, mafe-feel mo eh. Yung advantage niya lang talaga is maganda siya sa mga straights. As in, okay na okay siya in regards sa mga high speed. Kasi manipis yung gulong eh, madadala niya. Kumbaga hindi masyadong mahirapan yung makina na i-abante siya. So in terms of akyatan, okay din siya. May mga akyatan din sa Nasugbu na trail or kumbaga area na naakyatan namin. And hindi naman hirap si ADV. Actually, yung kinaganda kasi sa SP800, lightened na din siya. So, hindi mo talaga feel yung difference in terms of sa stock mags. Mas feel mo pa nga na mas gumaan siya eh. Especially na nakapag-try ako ng pang Click 160 na gulong.
So, ramdam ko yung difference in terms of yung acceleration talaga. Yung hindi ko lang talaga ma-recommend is yung sa Twisty. Pero siguro it's my ano din eh. My fault as a rider. Kumbaga, hindi naman pa ako ganun ka experience in terms of high speed cornering. So baka it's on me lang din. Pero yun nga, yung thoughts ko sa Click 160 na stock tire side, okay naman siya, pero siguro magbaba ka ng shock or siguro magbaba ka ng hangin din para lang mas may contact yung yung pinaka sidewalls ng gulong. Kasi sa mo siya sa mga cornering mo siya madalas na feel. Tapos pag may OBR ka, pag medyo, yun nga, syempre gumagalaw sila sa likod, ganyan. Or kapag may top box ka, medyo mabigat yung nasa likod mo, feel mo yung konting gewang eh. Pero most of the time naman stable siya. Hindi ko lang talaga ma-recommend yung sa handling niya. Tapos ito, yan, magta-try ako ng medyo mabilis na pag-corner. Pero ayun, nakakalula talaga yung feeling eh. Kasi naka 14s ka, mataas na yung ground clearance ni ADV, nagtaas ka pa ng konti kasi naka 14s ka na din na gulong. Tapos in terms of speed talaga, in terms of straight, wala ka masabi. Okay siya. So ito, kinabit na natin yung pang Aerox na stock tires. Tapos makikita natin dito na medyo lumapad talaga siya. And also tumaas siya. Ayan. Ang nakakabit na ngayon sa kanya ay 110 by 80 by 14. Sa EDV naman yun din yung stock niya sa harapan eh. Pero ito kasi naka city tires na tayo. So pinalit natin for better comparison is day old use na stock mags ng Aerox. Kasi yung last time natin yung Beast Flash kasi brand new talaga yun. Tapos ito na yung sa likod. Sa likod kasi medyo may issue kapag nag-stock tires ka ng Aerox kasi medyo oversized na talaga. Sa likod kasi ay 140 by 70 by 14. So, mas malaki sa stock ng EDV, PCX. Tsaka, yun nga, mas malapad kasi talaga siya. Tapos, ang pinaka, difference niya, ayan, ay sumasayad na siya. So, may hindi na naaangat kapag naka-center stand, talagang may contact na sa ground. Tapos kumbaga wala na siyang free wheel, hindi mo na siya ma-free wheel sa likod. Yun yung pinaka-cons niya. Ayan. Pero sa tindig naman niya, parang naka-circuit concept ka, yun yung kinaganda. Kasi medyo malapad na yung gulong, oversized na. Tapos ito yung main problem sa likod. Ayan, makikita natin na wala na akong mudguard. Kasi yung mudguard na stock, medyo mababa yung tornilyohan. Actually, sa ibang angle nga, parang tumatama na yung yung gulong dun sa pinaka-bracket nung sa mudguard. Ayan. So, close up lang. Parang nakatama. Pero pag nilipat mo naman siya sa different angle, kita naman yung clearance. Kaya, hindi ko ma-recommend na mag 140-70-14 sa likod kung gustong ilagay yung mudguard pa. Pwede siguro mag-DIY, maglagay ng extensions. Pero kasi yung connection niya sa mudguard nasa loob eh. Kaya mudguard delete talaga. Yan. So, ito kita naman yung konting clearance. Pero konting-konti lang. Hindi ka na pwede upsize pa more than that. Kasi tatama na yung gulong mo mismo dun. Sa pinaka kabitan ng mudguard. Tapos, ayun, ito yung Odo natin nung nagpalit tayo kasi nagamit ko yung Beast Flash simula 400 Odo hanggang 2,300 something. Tapos ito, magbibigay ko naman yung initial thoughts ko, pero since na-drive ko to, ramdam ko yung difference. Tapos ito yung pinaka-pros niya. Dahil may contact na siya sa likod, pag sa center stand mo, sobrang dali. As in like effortless mag center stand. Yun yung isa siguro sa mga pros niya kasi pag sina-center stand, contact na kagad sa ground eh. Pero yun, wala na free wheel. Then, ito, quick comparison lang. Aerox stock tires. Naka-Aerox talaga. So, kita natin, ayan, yung kanya, merong ground clearance pa pag naka-center stand. Pero pag sa EDV, wala na.
So same size yan, 140 by 70 by 14. Tapos dito kasi sa mga Aerox and Max, wala talaga silang dedicated mudguard. Sa airbox nila, walang mga tornilyahan, kaya safe na safe. Yung dito lang, well of course, ng konting fear lang kasi is, what if malubak? So initial thoughts, gamit na ang stock tires ng Aerox ay mas gumanda yung handling, mas gumanda yung stability. Everything is a pro except lang sa kunat sa speedometer. Of course, nagmalapad na tire, so kukunat talaga yung speedo niya. In terms of hatak, hindi mo naman masyadong ma-differentiate or manonotice. Pero, yun, mas gagawa pa ako ng mas in-depth review kasi kakakabit lang ngayon. Sa next vlog na lang siguro yung mas in-depth pa with speed test.